Ay, magandang gabi ho mga bossing. Puro Jingo Estrada naman yan ang balita. Oo, sumuko na. Na-warrant of arrest pero nakapagpiyansa. Dahil grab lang yata ang naging kaso. O di, galit na galit si Vlogcaster eh. Ang ini-expect ni Vlogcaster yung plunder ng yung Nobel lang magiging desisyon second division pala, fifth division pala yung plunder, yung grab sa second division. Ayon sa yung second division na nakapaglabas ng warrant of arrest na available naman ng Grab na 90,000 lang ang bail, no? Pakinggan natin to si John Vic. Amid his looming arrest over the alleged flood control corruption scandal, either he surrender or face arrest. Remulla disclosed he personally spoke with Estrada on Thursday, the same day the Office of the Ombudsman filed graft and plunder charges against the senator before the Sandigan Bayan. According to Remulla, Estrada said he would think about his options and raised concerns about needing knee replacement surgery. But the DILG chief stressed that any consideration... Puta, ano? Ni surgery sa tuhod. Tangina niya. Ano ba yan? Tumatakbo pa yan. Wala tayong magagawa yan ang due process, di ba? Pero siyempre, chichikin niya kung talagang may sakit sa tuhod yun. Yung ganda-ganda lumakad. Dapat pag may knee surgery ka, nagtutungkod ka na parang si Digong, di ba? Si Digong hindi pa knee surgery yata regarding the senator's medical condition is now up to the appreciation of the Sandigan Bayan. Remulla also underscored that Estrada will not receive special treatment once arrested or detained. The DILG chief said the senator will undergo standard booking procedures once he surrenders before being turned over to judicial authorities. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya, pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin hindi namin... mabigat yung kahilingan ni Jinggoy John Vic knee replacement. Hindi na, papalitan yung tuhod. Akong puta, ano ba yan? Knee replacement, di ba? Sabi niya. Puta, mabigat yan. Puta, pag ano sa akin, puta, knee replacement, papalitan yung tuhod. Anong puta? Tatanggalin yung tuhod, papalitan ng robot. Ano ba yan? John Vic naman. It's beyond our jurisdiction, so sa Sandigan na lang siya magkapaniwala. Nakita niyo naman unang inaresto namin, lahat sila doon sa New Jersey, walang special treatment doon. I think most probably surrender. This is the third time. Nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. Wherever he surrenders, we will process him, take his picture, medical, take all his records, and then we will certify him fit for trial, and then papadala siya sa Sandigan to be surrendered to the proper judicial authorities. Sabi ni John Vic, alam niya naman ang gagawin niya kasi third time naman na ito Kaya kinausap daw niya, surrender daw. Si Bato, hindi mo nakakausap si Bato. Carmina, Remulla also clarified that decisions regarding detention arrangements, including possible hospital confinement or placement with other high-profile detainees, will ultimately depend on the court and jail authorities. Carmina? Thanks a lot. Karen de Guzman there joining us on the line back here in the newsroom. And still in the flood control scandal, former House Speaker Martin Romualdez again rejecting claims he was the mastermind of alleged budget insertions in Congress. His legal team belied the ombudsman's statement he had. Natural lang yan. Lahat po ng inaakusahan puro deny, di ba? Oo. Punta mo tayo kay Dick Gordon, no? Tungkol sa Senado. Basta ako mga pre, Si Vlogcaster kanina galit na galit In-expect ni Vlogcaster. Ngayon, araw na ito, ma-aresto na yan dahil nagbigay ng yung Sandigan Bayan, second division pala. Ang inaantay yung sa plunder, yung sa fifth division daw ng Sandigan Bayan ito. Pitong pala itong division nito Sandigan Bayan. Hanggang 7 division. Pati may mga rapol-rapol pala ito. Daming pinasisweldo ng gobyerno, ng taong bayan. Nalaki ng sweldo niyan. Whoo! Tapos biglang ay naku, patay tayo dyan. Pero dito natin masusubok, no?
Malamang sa alamang nga to, kung sakasakali, maaaresto to. Oo. Pero pag ito hindi na-aresto, baka magkagulo. Isipin mo, sabi ni Ombudsman hindi raw basta-basta sila magsasampa ng kaso, kailangan talaga magkakaroon ng conviction. O, parang ganun na rin yan, di ba, mga boss? Ito si Kimo, nung normal pa pag-uisip, Kung totoong wala kang kasalanan, pare, at totoong naniniwala ka na ikaw ay malinis, pare, lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan. Pumunta ka doon kung saan yung nag-aakusa sa'yo. Kung totoong wala kang narinig mo yung bato. Kung totoo, walang kasalanan, lumabas ka dyan. Punta ka kung saan yung nag-aakusa sa'yo. Di ba? Ikaw ang bato kayo, tatanga-tanga kayo. Sundin mo si Kimo. Tanging Kimo to. Ay, dito muna tayo kay Tocayo, Sonny Trillanes. Huwag muna tayo dito kay tungkol sa Senado. Senado talagang wala nang pag-asa yata talaga yan. Good evening po sa inyo. Sinampahan siya ng kaso ni ni Man Scarpio, di ba? Naghain ng perjury case versus tatawanan lang ni to. Para ka lang sa totoo lang tong Man Scarpio na to. Eto kinasuhan na rin to ni Trillanes, ba ito nangyayari? No? Ngayon siya pa kinasuhan ngayon itong Man Scarpio. No? Pero may katwiran si Tocayo Sonny Trillanes, no? Tungkol niya sa ginawa nito si Man Scarpio. Ha? Gumawa ka ng perjury, di kailangan patunayan mo yan. Man Scarpio. Maglalabas ka ng mga ebidensya na para mapatunayan mo na yan ang gusto-gusto ni Trillanes, sa totoo lang. Yung magkaso sila sa mga pinagsasabi niya sa kanila. Oo, para maglalabas sila ng ebidensya na hindi totoo ang sinasabi ni Trillanes. Yun ang gustong-gusto nga ni Trillanes. Pakinggan natin siya. Miss Chiki, kasamang Ed at kasamang Joey. Ay pa. Sir, reaction muna dun sa sinampang perjury case ni Man Scarpio. Alam niyo po, hindi ko nga maalala kung na-mention ko si Man Scarpio dun sa testimony ko noong April 22. Pero ito po yung nakakapagtaka rito. Kasi yung magkakapatid na Duterte, kasama si Hanilet, sila yung inakusahan ko na tumanggap ng pera mula sa drug lord na si Sammy Uy. Pero hindi sila yung nagrereklamo. Di ba? Ngayon ito siya. Di ba? May katwiran si Sonny Trillanes Dapat yung magkakapatid, tsaka si Hanilet at tsaka si Kitty, sila lahat ang magsasampa ng kaso dito ng perjury. Di ba? Si Man Scarpio nagsasampa kaso. Parang gago lang, di ba? Yun ang dinidiin ni Trillanes. Si Sara Duterte, si Digong Duterte, lahat ng mga Duterte. Tapos si Man Scarpio, nagsasampa. Mukhang kalokohan, di ba? Tuloy natin kay Tocayo. Maganda yung sinabi ni Tocayo dito Si Man Scarpio, hindi ko nga maalala if I ever mentioned him at all. But sigurado ko wala yan. It's just another harassment case. At haharapin ko yan pag nakuha na. Baka sir by proxy yung Yun na nga po, di ba? Bakit hindi yung asawa mo yung nag-file niyan? Di ba kung hindi totoo yung sinabi ko, dapat si Sara mismo nagsabi na hindi totoo. Ganun lang Kasi siya yung sinabihan ko, tumanggap siya. Ganun lang kasimple yun. Gusto mangyari nito kayo sa Trillanes na magsampa sila ng kaso sa kanya. Kung hindi totoo, di patunayan nila. Di ba? Galing talaga ni Sonny Trillanes. Ang 22 million pesos mula sa isang drug lord. Ito, cheque po yun. ito po. Yun, mabigat na akusasyon yun, mga friend, di ba? Presidente pa si Digong. 2017 pa. Maingay na si Sonny Trillanes tungkol sa mga hayop na ito. Pero wala silang magawa. Puro sila daldal na kung ano-ano pinagdadala nila, di ba? Come to the point, sinabi pa nga nito si Digong na may bank account daw sa Singapore si Trillanes. Pumunta sila.
Oh, asan? Oh, wala. Wala. Di ba? Dapat, kung talagang hindi totoo sinasabi ni Sean Trillanes, kinasuhan na to. Ni Digong, di ba? O hanggang ngayon, di na wala na sila may isang pangkaso. Si Man Scarpio ang nagsampa. Wala yan, sabi niya nga, di ba? Tuloy. Yung si Sammy Uy. Yes, yes. Opo. Ano ba? Tadtaka ko sa iba. Yes. Marami mong gusto itanong. Sige, go lang. Sige, go Bok. Sir, napag-usapan na namin si Bato kanina i-segue ko na sa inyo. Kasi ang sabi ng abogado ni Bato, hindi naman daw totoong armed and dangerous si Senator Bato. Pero at the same time, napag-alaman namin na 118 ng kanyang licensed firearms. Powerful firearms. And it turns out that Putay na, parang gago yung abogado ni Bato. Hindi raw armed and dangerous si Bato. Putang na 118 yung high power firearms na nakapangalan sa kanya. Parang tanga rin yung abogado ni Bato, no? Tagitag yan. Sino ba yun? Sa bundok ng Tralala, sa Kato si Turon, no? Talahin mo. Hindi raw armed and dangerous si Bato. Merong 118 high power firearms na naka sa kanyang pangalan. Hindi ako naman magago, di ba? upon perusal doon sa dokumento, yung sa listahan ng mga Abogado talaga, ano? Tang inang yan, ano? Maski na salikwat na, pagtaka mo sasabihin mo, hindi armed and dangerous, utangin na. Tuloy natin. approved firearms for release to Bato. 14 sa kanila in-release itong Marso lamang. March 5 and March 6 of 20. Putang ino, 14 doon sa 118. Ngayon lang daw Marso ni-release. Yung anong putang, anong klaseng ano to si Bato? 26. In other words, these were released 5 months since Bato has been in hiding at hinahanap ng mga otoridad. Approved and released, hindi lang approved, pati released kasi nakalagay sa dokumento, released na eh. Ayun pa, no? What do you think of that? Is that unusual or is that par for the course? Well, ganito po. Since sealed warrant yung nakuha nung November, bigyan na natin ng benefit of the doubt yung mga nag-issue ng license na yan. Pero ngayon, dapat na alam na nila na may valid warrant, dapat ora mismo canceled lahat yung lisensya na yan. At dapat kino-confiscate na ulit nung PNP isa-isa yung mga 118 firearms na yan. Meron silang authority to go to the different houses nito ni Bato para i-retrieve yung 118 firearms na yan. Kasi loose firearms na yan basically. Ganun ba, sir? Is it considered loose firearms na? And how does that work? Alam ni Trillanes mga bagay na yan. Kasi militar siya, PMAer siya eh. Di ba? Pagka kinancel mo na kasi yung license dahil pugante na siya eh. 'Di ba? Pwede niyang gamitin 'yan laban sa mga otoridad. So kailangan cancelahin 'yan. Hindi naman pwedeng pugante siya tapos madaan sa checkpoint. Sasabihin niya, hindi, lisensyado itong ito. Hindi, kasama yan dun sa status niya na fugitive, na canceled lahat dapat niyan. Tapos, by being canceled, technically loose firearms na yan. So, pwede nilang puntahan yung mga bahay ni Bato at i-retrieve yung ano na yan. In fact, that can be a base. Ang problema niyan, Senator hindi naman ganun katangayan si Bato para manatili pa doon sa bahay niya yung mga armas na yan. Check na baka nasa underground na yan, tinatago na niyang gago na yan. At hindi na nga rin lalabas yan, mahirapan na sila makita yan, si Bato, malabo na yan. Si Bantang yan, di mahuli-huli. Marioso. Wala. Milagro, pag si Bato nadakip, is for the issuance of search warrants sa iba't ibang mga bahay ni Bato de la Rosa. Pero sir, who does it? Yun yung sinasabi ko mga boss, di ba? Lalong, kung talagang didiinan to, pwedeng mag-issue, sabi na nga ni Senator Trillanes, di ba? Na mga search warrant doon sa mga posibleng pagtaguan ni Bato. Saan yun?
pwedeng magbigay ng search warrant sa Kingdom, sa Prayer Mountain, sa mga bahay ng mga Duterte. Lahat yan pwedeng kasi possible na pagtaguan ni Bato yan eh. Dahil talagang dikit na dikit sila yan eh, di ba? Maski na yung bahay ni Digong, pwedeng magtago si Bato dun. Pwedeng halughugin ng mga militar yan. Search warrant nga eh, di ba? Kung yung si Tatyo, yung pinakulong na, yung sumuko na nga, si Mayor Espinosa, sumuko na. Dahil baka siya mapatay, sumuko na. Niyari pa sa kulungan. Kalahin mo seserban ng search warrant sa gabi? Nakakulong? Kaya kung didinan to mga boss, talagang magkakatimbugan dito eh. Kasi, siyempre, naghahanap ka ng fugitive eh. Saan mo hahanapin? Doon sa mga posibleng pagtaguan. Hindi sa tiyuhin ni Robin Padilla. Kung saan kayo naghahanap? Hinahanap na yung mga sa bahay ni Bato. Hindi naman gago si Bato para doon magtago sa sarili niyang bahay. Pero anyway, mas maganda halughugin lahat ng pwedeng pagtaguan ni Bato. Di ba? Yung bahay na lang ni Pulong eh. Puta, sa taas nung pader nung bahay ni Pulong, di mo nga raw makita yung tuktok nung mas mataas pa yung pader yata nung bahay ni Pulong sa bahay niya eh. Sa laki-laki nun, ilang hektarya, puta na. Lahat yung pwedeng pagtaguan ni Bato, pwedeng issuean ng search warrant yan ng gobyerno kung didiinan. Diba? Diba? Ganun ang mangyari dyan. Kailangan talaga si General Torre, kasi si General Torre mahusay sa mga ganyan eh. Diba? Hindi kaya itong DILG na to. Tingnan mo yung ginagawa kay Atong Ang. Hanapin. Saan na? May 20 million patong pa sa ulo si Atong Ang ha. Kung sino makakapagturo. Saan na? Sigawin niyo pa 100 million yan. Hindi mahuli si Atong Ang. Kaya, malungkot. Pero yun ang nangyayari. Tuloy natin kay Tuayo. Canceling, is it the Interior Secretary, the PNP Chief, the FEO Chief? Who is supposed to be in charge of this in deciding, make the decision? Pwedeng yung PNP Chief. Without any orders, moto proprio, niya yan, papakancel niya, utusan niya yung Firearms and Explosives Office na hindi lang cancelahin, kung hindi utusan na i-retrieve yung 118 firearms na yan. At kung kailangan nga nila mag-issue na Maski yung baste, mga friend, pwedeng yun yung patawag na yun eh. Itatawag na, di ba? Ng NBI, asa na? Di ba? Pwede patawag yung pagdininan yun. Sus Mariosip. Tuloy. ng search warrant sa mga bahay ni Bato para kuhanin yan, pwede. Maganda nga, gano'n ang gawin nila para talagang marami pa sila makikita sa mga vault ni Bato. Doon sa mga di ba? Ang galing ni Sonny Trillanes talaga. Ganun talaga dapat yan eh. Search warrant, lahat ang pwede pagtaguan ni Bato. Maraming makikita na hindi dapat makita. Lalong-lalo na sa Kingdom. Kaya lang lumabas si Kibulog doon dahil nga nagbigay ng ultimatum si General Torre. Putay, babaligtad niya yung Kingdom eh. Lumabas ka na dyan, ulul. Baka kung ano pa makita. Tingnan mo, alam na alam ni Sonny Trillanes din, no? Maganda nga yun, sabi niya, para may makita nila yung mga kung anong meron si Bato eh, di ba? Puro search warrant, pwede naman eh. Nagtatago siya eh, ayaw lumitaw eh. Di lahat ng pwede yung pagtaguan, halughugin, no? Di ba? Mamauna pa si Marcoleta makakulong dito eh. Ito malabo na makita to si Bato. Si Bongo, yan pa isa. ay nila. Ako po, huling sunod na lang. Ito sir, kasi I raised that question as to whether it was appropriate for PNP to approve 14 additional firearms as late as March of this year. Kasi as early as November of 2025, hinahanap na raw ng administrasyon, including the Interior Secretary,
si Bato. I know he disappeared voluntarily. I put that in quotes. Voluntarily kasi nga it's a sealed warrant. Pero at the same time, hindi ba dapat na flag na yan ng administrasyon at ng PNP na teka, in hiding itong isa at hinahanap ng Interior Secretary pero aaprubahan mo ang 14 na panibagong permit Additional, yeah, na additional. kasama dyan may Galil, may Armalite, may M4 and so on down the line. Grabe, no? Ako, I totally agree with you, Ed. Kasi, Ito, nagtatago na. Anong klase ito, putang ina? Nagtatago na. Aaprubahan mo pa, dito lang Marso daw eh. May Galil, lahat high power, 14 high power firearms, aaprubahan mo. Yung lisensya para kay Bato, nagtatago na nga. Putang ina, talagang anong klase naman tong ano na to, nakakagigil na mga friend, putang ina, parang tanga. Pero sabi ni Sandra Las, I agree with you. Nagtataka si Ed Lingaw eh. Nagtatago na tapos nagbalabas pa ng ganong kalagupit na nilisensya pa, inapprove pa. Putang ina talaga, anong klase, oo. DLJ, ano ba yan? kumbaga parang alam na nung mga nasa otoridad na nagtatago siya. Alam na nila kahit na hints na merong warrant, di ba? Kaso nga, kumbaga, kahit bigyan mo na ng benefit of the doubt na hindi nyo alam nung panahon na inisyo nyo yan. Kasi inisip nila, senador pa rin ito, wala pa naman sila nakikitang warrant per se. Kasi, alam mo yung sinasabi ni John Vic na hinahanap niya, hindi naman niya hinahanap eh. Talagang ano siya, wala siyang kabilib-bilib kay John Vic, mga friend, sa totoo lang. Kaya ako, ganun din eh. Nung kapatid niya eh, di ba? Si Ombudsman Boying Rimulya, siya yung nag-leak niya na may warrant. Yun din ako eh. Di ba? Yun din ako eh. Kalahin mo sabihin ni Boying Rimulya na may warrant ka na. Eh di mula nung narinig yung may warrant, nagtago na yung ulo ni Bato. Kailangan naman di maniwala si Bato. Ha? Ombudsman na yung nagsasabi, may warrant ka na. Oh. Wala pa. Alam niya na yon na may warrant. Pero hindi niya ibinaba doon sa ehensya niya na hanapin. Di ba? Kaya nga nalusutan eh. Tapos ito na nga nung Lunes, Miyerkules last week, kausap na nga niya eh. Di ba? Kausap niya eh. Hindi man lang siya nag-iwan ng detail o Talagang sino hindi magdududa rito sa Rimulya na to, no? No? Excellency, amoy. o proteksyon ng kanitong detail para kahit saan ka pumunta, hindi ka magagalaw. Pero double purpose yun para malalaman din kung saan ka pupunta. Wala nga siyang ginawang ganun eh. So kaya ako naiintindihan ko kung ganun ka-incompetent yung DILG Secretary, naiintindihan ko yung subordinate offices, subordinate units na hindi makakarating sa kanila yung ganung pagbaba. Go, Chiki. Yes, Senator, good evening. Si Chiki Verhel po ito. Actually, napag-usapan na rin yung warrant. Maraming nagtanong last, what was that, May 13 ba yun? Yung nangyari yung shooting po sa Senado. Maraming nagtanong, bakit si Trillanes, wala naman siyang authority by any law na may hawak ng warrant. Bakit siya yung may hawak ng warrant? So, bakit po nasa inyo yung warrant? Nung May 11 po yun. That was okay. May 11. Okay. Ganito po, I was there because meron kaming solid intel na Bato will appear on that Monday. Ngayon, talo pa ni Senator Trillanes yung mga nasa pwesto. Meron silang solid intel na balabas si Bato. Sa Excellency, wala ka bang pwestong mailalagay ito? Kesa sa John Vic na yan, ako. alam ko rin, may solid information ako na may warrant, may sealed warrant si Bato. Okay? Ngayon, nandoon yung NBI.
Mas nauna dumating yung NBI. I think the day before pa lang, ando doon na sila. Sila may hawak ng warrant. Ngayon, nung tumakbo na nga si Bato doon sa session hall, nag-appear ako doon sa may session hall, tinatanong nung media, bakit aarestuhin si Bato? Sabi ko, aarestuhin si Bato ng NBI dahil meron ng ICC warrant. Sabi niya, sir, meron ba kayong kopya, anong pruweba nyo na merong ICC warrant? So hiniram ko ngayon yung kopya ng NBI ng warrant para Sa totoo lang mga friend, kung kay General Torre yan, hindi yan nakalabas ng Senado. 101%. Baka yung araw din na yun, arestado siya. Oo, hindi pwede yung haharang-harang yung Senate President na yan, bibigyan niya ng, bibigyan niya ng, parang protection na niya. Hindi pwede kay General Torre yan. Oo. Ise-serve niya yung warrant of arrest yung araw din na yun. kita dun sa media. That's how it went. I was not there to serve the warrant of arrest kay Bato. It was the NBI who was there to serve the warrant. Kaso, andun sila sa tabi ko, hindi naman sila kilala ng mga media. Alam niyo, dun sa Senate media, nagkagulo na sila doon. Yeah. Andun sila sa tabi ko eh. Kaso naka-plain clothes sila. Okay? Ngayon, di tinatanong, bakit na-arrestuhin si Bato? Nga naman, pagka hindi nalaman ng media anong basis, parang lalabas nga nito, parang political persecution lang. O parang magic lang, walang basis, arrestuhin mo si Bato. Sa kaya doon ko, hiniram ko yung kopya ng NBI at yun yung pinakita ko sa publiko. I was explaining that to the media, hoping that they would articulate it that way. Kaso syempre, alam nyo naman doon, may mga bagong dumarating at yung iba hindi naman naririnig yung mga una kong statement. Kaya paulit-ulit niya ako doon, no? O, ito po ang kopya ng ICC warrant. Hiningi nila ay sabi na, sir, i-flash nyo, ganon. Tapos ang reporting nila sa iba't ibang istasyon nila na ako yung nagsiserve. So, ganun po yung miscommunication on. But right from the get-go, dun sa mga unang reporter na nagtanong na nandoon ako, sinabi ko, I was there dahil hinamon ako ni Bato. Yes. Mabuti Tapos, mabuti nilinaw niyo po yan ulit dahil hanggang ngayon marami pong nagtatanong about that, no? Pero Senator, meron pa bang ibang mga warrant na? Kasi sabi niyo po, susunod na si Bongo, hindi po ba? Sinabi niyo last time dun sa listahan. So, it's Digong, tapos si Senator Bato, which is nangyari na nga, may warrant. Co-perpetrators. Oo. Tapos next is Senator Bongo. So, meron ka bang additional information about this or updated info? Ang sinasabi ko nga po, kasi may lumabas na ulat na meron na raw warrant si Bongo. Wala pa pong warrant sa aking pagkakaalam. Ito po ay kung darating man yan, mga ilang buwan pa. Okay? Ilang buwan pa po ang siguro antayin natin bago lumabas yun. Yun pa masasabi ko. Okay. Last na lang, Senator Trillanes, kasi ubus na oras. Pero dahil dati naman kayong senador at nagsilbi na kayo bilang senador at matagal-tagal din kayo doon nagtrabaho sa Pasay, doon sa building na yun. Di ko alam kung napanood niyo yung kanina pero hingi ko sana kayo ng reaksyon na yung ganong klaseng diskurso ay nangyayari sa floor. Yun na nga po, no? Ito, sasabihin ko na nga po na simula po nung pumasok yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado di ba? Sanay kasi sila na yung buong democratic institutions binabalahura. Binalahura, no? Tagalog siguro si Senator Trillanes. Malalim mong salita yung binalahura Huwag na lang iya, mga ganyan. Binaboy, mga ganun ho yan. Binalahura. Ang Duterte ito, mga to. Sa totoo, binalahura talaga ng Duterte Pilipinas putang na pati Senado, pati Kongreso, lahat. Bakit? May nakapalig ba kay Duterte? Ayaw ko ng korupsyon, putang inang gago. Nag-iimbestiga si Ladik Gordon tungkol doon sa Parmali.
Naku ng putang ina, 628,000 ang kapital, ang putang ina, nakakuha bilyon. Usap kami ni Relly, pare Relly. Putang ina, kapital yan, pare, sabi niya. Eh, mas mahal pa yung kotse ko dyan, 628,000. Putang ina yan. Ginarapal talaga ni Digong ang Pilipinas. Oo, putang ina. Maski anong sabihin ko. Paulit-ulit ako nung makita ko pagmumukha niya si Digong, nangangampanya pagka-presidente. Putang ako, ulul tong putang ina to. Tama. Oo. Kaso walang nakaporma sa kanya. Lahat, putang ina, nasa palpalan yata ng kwarta. Umpisang-umpisa pa lang, putang ina na. Pagkapanalong presidente ng Bugok, inappoint niya agad niya economic advisor in check. Putang ina. Spiritual advisor niya, buwang. Oh. Walang kumu-question eh. Hindi gaya ito, panahon ito si PBBM. Maraming question. Panahon hindi ko, walang pwedeng kumusyon. Pag kumusyon ka, kulong. Dilima, pinakulong. Binaboy si Dilima. Senator Trillanes, pakukulong din. O, diba? Utang ina talaga. Diyos minura. Pope minura. Tawa na lang yung mga putang inang tanga ng mga tao. Naniniwala sa demonyo. Tuloy. Pumasok sila dyan simula noong 2019, ganun na. Pababa na ng pababa yung standard kasi nasanay sila kay Digong. Palaging walang Kung nag-freeze, sayang. Kapit. Nag-freeze ng tuluyan. anything Ayan, goes. ayan. Kaya ganyan na po ang narating natin. Yes. Sorry, Senator, medyo naputol Yes. yung yung last two sentences nyo, pero to wrap it up, ano po yung punto nyo doon sa mga nasaksihan ninyo? Ang rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon ay dahil doon sa mga Duterte senators. Alam nyo, binaba nila yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimulan ni Duterte na yung 3 to 6 months, tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drugs. Tapos nagsinungaling. Diba? Si Cayetano, ano sinabi niya? Pag binoto nyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tagsa 10,000 bawat isa. Kumbaga, lokohan na eh. O si Marcoleta, sinabi niya, pagka binoto siya, bababaan niya yung bill ng inyong kuryente. Hindi, Senator. Sabi ni Marcobeta, pag siya naboto, lahat ng konsumo ng kuryente na below 2,000, wala nang bayad. Parang gano'n ha. O yun ang pinangako niya para madala niya itong mga tangang mahihirap na kumukonsumo lang ng below 2,000 pesos ang kuryente. O, ito. Gano'n na nangyari ito. Lukuhan talaga, no? Kumbaga lokohan eh. Kaya ngayon, nandiyan sila ngayon sa Senado, what do you expect from them? Di ba talagang, puro fake news, puro panloloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador. Baka mahirapan, Senador. Baka mahirapan. Kasi nga, sa dami ng kwarta ng mga putanang yan. Kaya alam mo naman ng mga butante ngayon, napakamura na sa tindi ng gutom. Okay, sayang. May isa pa sana akong tanong. Pwede ba? Isa na lang. Senator Trillanes. 49 pa lang. Yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee, na-announce na kanina eh. Alam natin nakahang yung investigasyon pagdating doon sa flood control. Yung composition na yon, yung reaction nyo lang po doon. Wala na po tayong magagawa kasi ang composition ng Senado is bali 19 yan eh. 19 members, tapos 2 ex officio o 3 ex officio members. Parang isa lang ang senador na hindi member dyan technically. Pero ang questionable lang doon, I have no problem with Senator Pia being the chairman. Pero itong si Jinggoy Estrada ay yung vice chairman. Opo. Sorry. Si Jinggoy po yung vice chairman. Yun po ang questionable doon. Siya yung maraming kaso, di ba? May mga members nga na nadawit na doon sa mga unang parte ng investigasyon. Okay, ako pasensya na kayo nagkakaroon ng mga sapaw-sapaw na audio, Senator. Pero thank you for joining us ngayong gabi po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sen.
Basta yun lang ho sa akin mga friend. Hindi ako nagmamadali. Kagaya ni Idol Vlogcaster. Gusto niya eh. ma-issue ng warrant tungkol sa plunder eh, di ba? Basta ako, hanggang June 15. Pag hindi pa nakulong yan, eh, wala na ho yan. Nanonood ho tayo ng teleseryeng Ang Kaululan. Ang pamagat. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kahal. God bless your family too, Kalat ni Baya. Fidelio Pilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Magandang balita po yan. Kasi tagal po talaga ng mga kakasuhan. Kung baga maiksi na pag-aantay natin, halos sa 13 hudas ang mga kakasuhan. Manalig po tuluyan ng yung talagang sobra na nilang binabalahura ang batas. Ingat po, Sir Rox, and God bless po. God bless, Rodelia, ha. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors, ha. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Mary Lebron, shout out. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good morning, Sir Rox. Dapat bilisan ni Remulla ang pagkaso dyan sa mga Duterte senator kasi sobra na ang kawalang-yan nila. Akala nila di sila makakasuhan at makukulong. Keep it up, good works, Remulla. Sana nga, totoo yung sinasabi mo, Elizabeth. Shirley Jaser, shout out. Magandang araw po, Karox. Sana nga makakulong na si Jinggoy. Walang kadalaan kasi sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Magkakasama-sama ulit sila ni Bong Revilla. Eh, madadala pa yun. Eh, na-acquit nga eh. Mantakin mo, pangatlong plunder na ito. Sanay na putay. Alam na alam niya kung saan siya susundot. Ganun ba yun? Ted, shout out. Yan ang hirap sa Comelec at batas ng Pilipinas. Kahit kriminal at gustong maupo sa gobyerno ay walang problema. Ikaw ang magiging kagalang-galang na senador o kongresista. Ang mga bubutante naman, iboboto ka kahit ka namang magnanakaw at sarili lang ang mahalaga. Kaya ayan, makikita sila sa mga opisyalis ng bayan. Karamihan lang naman. O, diba? Totoo. Joe TV, shout out, tol. Good AM, tol. Sa mga subscribers, sobrang init ng panahon ngayon, lalo na sa politika ng bansa na parang teleserye. Sana ayusin nila yun sa Meralco, abolish na nila yung mga bat, sama na nila yung mga sama nila yun sa tubig. Friends, Shermin Sapeda, shout out. Annalisa Apolinar, Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Prince Shervin. O Sir Rox, date ng dati, nag-iinit. Ngayon naman, hinug na. Tawa niya. O siguraduhin lang po natin na di mabubulok. Kasi pag nasobrahan po sa hinog, sa basurahan po ang bagsak. Kasi papunta na po yan sa pagkabulok. Tawa-tawa Tia Delio. O di ano pa ba? Sir Rox, muli po tayo muling aasa sa pangakong nga. Ang gusto nga pong makita at talagang maniniwala po ako na kami pong mga taga-Cavite talagang makikisig at tigasin. Puro ka naman tawa. Kahit na malimit po ang sablay, pagiging lampasot, kaya po kami malimit, natatakasan ng mga pugantong tulisan. Sa palagay mo, Sir Rox, sino po ang mas matalino? Si Boy Lamon o ang aming napakatikas pagdating sa press con? Tawa ng tawa, Tia Delica, siguro sumasakitan mo, habang ginagawa mo tong comment na to. Pero laging mission butata, pati naman po NBI, Sir Rox, nadilatan lang ng mata ni Kawatano, nanuknukan ng sinungaling, na kahit buhay pa po sinusunog ng kaluluwa sa impyerno. Wala po talaga kay General Torre na kahit sino ka pang makapangyarihan. Pagdating po sa pagpapatupad ng batas, wala po siyang pakialam. Walang personalan, basta tumabi-tabi ka dyan. Pag di ka lumayas, ikaw ang mapupusasan. Kaya payo ko po, Sir Rox, basta kay Bitenyo, mas malamang, mas sakit sa ulo.
Lahat ng emoji mo, Tia Dele, puro tawa. Siguro masakitan tiyan mo sa habang ginagawa mo tong comment na to. Marilo Pabianak, shout out. Nagsisimula na pag-init sa tag-init. Malalagasan na naman majority ni Cayetano. Grabe. 3 times na pala itong si Jinggoy nag-commit ng korupsyon. 1 is enough na sana pero umulit pa for the second time at eto third time na pag-commit ng plunder. Sobrang abuso na talaga. Imagine, 530 million. 500, hindi, parang gano'n yata, hindi pa. 530 million ba? O 530 plus yata, anak eh. Aba, ilan lang po tayong populasyon ng Pilipinas? Pero isang Pilipino lang, si Jinggoy, nagpapasasa sa pera ng bayan. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Hi. Di pa ba din naglalabas ng arrest warrant ng 5th Division Sandigan Bayan para kay Jinggoy? Baka next week daw para makapagtago na si Senador Jinggoy. Si Senador Sexy. Hindi, nag-usap na raw sila ni si John Vic at maasa naman si John Vic na susuko na daw to dahil 3 beses ng araw na plunder to, sanay na raw to. Kumbaga, hiyang na. David Ali Mendoza, shout out. Karox, nasa mga butante diferensya kaya paulit-ulit ang krimen plunder ni Jinggoy. Kung di na iboboto ng mga tao yan, di na magagawa ang plunder. Kaso, gustong-gusto ng mga Pilipino na ginagago sila ng mga taing chong ibinoto nila. Binibili nga lang yung boto, David eh. Eddie Luna, shout out Hi, hello Karox, magandang araw sa iyo dyan. Eto na naman tayo, sabi mo nga, hinog na ang problema yan. Ang problema niyan, sa sobrang hinog, mabulok na. Dati may sinabi tag-init, lumipas na ang tag-init, pumapasok na ang tag-bagyo. Wala pa ring linaw. Paano ba yan, Karox? Magkaka-diabetes na ako sa kakain ng popcorn, sa kaintay, wala pa ding linaw. Salamat sa iyo, sir. Mag-ano ka, Ampalaya Plus. Di luna ulit Karox, sa dami nagsasalita at nagpapaliwanag, parang magulo para sa puro tama ang mga sinasabi nila. Kaya lang, nakakalito na din kung sino sa kanila ang paniniwalaan kasi puro may tamang paliwanag. Wala talaga pang malinaw na inaasam ng taong bayan. Kung taong bayan yung naka-mugshot. May nugshot yata kanina si Jinggoy. Di luna ulit. Ang problema, Karox, pag ang umiral ay malaking halaga sa mga huwes, delikado, baka imbis na plunder ang kaso, mauwi sa grap. Hindi, marami na pala may grap, may plunder pa, oo. Makakapag-bail, oo nga. Nakilala ko si Mr. Lauro Visconti kasi nasira ang kotse niya sa South Super Highway. Tinigilan ko para tulungan. Hindi ko siya kilala. Doon ko lang nakilala nang tanungin ko kung anong problema ng kotse niya. Hindi muna natatanong, car mechanics ako. Magkakilala kami ni Lauro Visconti. Sinama ako sa bahay niya kung saan nangyari ang krimen. Umiiyak siya nang nagkukwento sa akin. Kwento ko sa iyo. Kasi nabanggit mo sa vlog mo, acquit si Webb sa kasong yun. Di ba? Acquit naman. Pinawala sala siya ng Supreme Court. Pero nakulong siya ng 15 taon. Yung pala, walang kasalanan. Puta. Di luna ulit Yung pagkakatakas ni Bato, planado na yun. Si Kawatano, kita mo naman, may kasamang drama, action at barilan. May drama pang iyakan. Walang silbi ang batang Quiapo, Karox. Si Kawatano, napaggap na makadiyos. Pero ang totoo, demonyo yan. Ang talagang end ng
kanilang drama, talagang plano nila para kay Sayad. Acquit nila yan. Kaya, kailangan kumpleto ang pwersa nila 13 Judas. Hindi nyo matatalo ang Panginoon. Antay-antay lang kayo. Sana nga, Di Luna, ha? Di Luna ulit, oh. Karok, sana halughugin ng kingdom. Baka andun si Bato, palipat-lipat lang na siguro yan. Lalo na kung may nagtitip sa kanya kung saan siya sunod na kagalugarin. Malay natin, baka may informer pa si Bato sa PNP, dating mga tao ni Bato, na loyal pa sa kanya. Sigurado yan, Di Luna. Your guess is as good as mine, ha? Si ombudsman, tinimbrihan pa siya, Dinewanan to pares mo. Tayo na, para tayong ginagago na itong magkapatid na to, hindi kaya? Yun ang taga-inform niya. Kaya ang mangyayari, para lang silang magpapatintero pag PNP ang naghahanap kaya kay Bato. Salamat Odysseus sa Karoksya. Shout out Jane Labayna, my friend. Mukhang busy. Sa kaka-spoiled mo niya sa balat mo sa paa. Tatalampakan pala. Kaya panood kita, kung saan ka naman naglulupalo. Shout out Pastor Jun Lagon. Dolor Garcia, Prenami Bingson. Eman Escalona, nak, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas muli. Inuman ko na malamig, Good night. God bless. Sana nga may makita tayong magandang diin bago matapos. Pero His Excellency, paulit-ulit, pag hindi mo na-dispatch ito mga Duterte, mata mo lang ang walang latay. God bless. Good night.